Good morning, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Seryosong usapin, ka-coffee. Umamin na po si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa takbo ng gobyerno. Ang tapang ng presidente dito, ha? Sign ba ito ng weakness? Ang pag-amin ng presidente sa pagkukulang ng gobyerno? I don't think so. Hindi ito sign ng kahinaan. Sign ito ng pagiging totoo. Pag-recognize sa problema at pag-iisip ng mga solusyon moving forward para ma-address itong problema. Lagi ko itong sinasabi, walang perpektong gobyerno. Kahit anong gobyerno yan, gobyerno ni Gloria yan, gobyerno ni Duterte, gobyerno ni PBBM ni ERAP, and even gobyerno ng Estados Unidos at iba pang bansa, walang perpekto yan. May mga pagkukulang yan. Ang importante, nare-recognize mo ano yung pagkukulang at ano yung gagawin mo para i-address itong pagkukulang na yan. Sige, isa-isahin natin ka-coffee. For sure, napanood nyo na to. Meron pong podcast si PBBM. Ito po yung BBM Podcast Episode 1. Ayan, kung napanood nyo na ka-coffee, maganda yung naging discussion dito. Yung mga pag-amin ng presidente ni PBBM mismo, ha. Saan ka nakakita ng presidente na kayang aminin? Ito yung aming pagkukulang. Ito yung sa tingin naming problema. Bakit ganyan? Diba? O sige, mag-react tayo dito ka-coffee sa video na ito ng pag-amin ni PBBM. Kung hindi nyo pa napapanood, pwede nyo panoorin ka-coffee. Punta kayo sa BBM, pangalan niya mismo, no? Sa Bongbong Marcos and Presidential Communications Office. Makikita nyo po yung video na yan. Sige, himayin natin itong issue na to. At ano yung take natin dito sa pag-amin na ito ng presidente. Don't explain it to us the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore. Just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Siguro, dapat nga talaga maging mas papagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Sir, wala pa kayong sisipaking gabinete ngayon? Bakang mangyari yan? Ang bait niyo, sir. Ang bait niyo talaga. Bakit? Hindi ko. Magko-confess ako dito. Okay, teaser pala yan. Patikim pala yan ka-coffee. Sige, masyadong mahaba ito eh. 28 minutes. Sige, dun muna tayo patikim. Ano yung mga mini-mention dito ng presidente? Election. Recent election. Itong 2025 election, isa sa pinakamagulo. Ano ba pinakamagulo? Ano ba yung exact term? Mainit. Oh, sige, that's the perfect term. Pinakamainit na halalan. Diba? Kasi lumabas na tunggalian sa pagitan ng administrasyon at ng kampo ni Duterte plus yung mga dilaw at ang pink. Though isa ito sa pinakamalinis at pinaka-efficient, pinakamabilis na eleksyon. Diba? Magkaiba yan, ka-coffee, ha? Huwag nyo kayo papakonfuse dyan. Itong eleksyon na to, in fairness sa COMELEC, in fairness sa administration, inalaw ni PBBM na maging malinis, maging efficient, at hindi ganoon ka marahas itong halalan na to. And win-win din yung naging resulta. Di ba? Magbasa kayo ng commentaries. Ako nagbabasa ko, hindi lang mga pro-administration bloggers. Even yung from the other sides. Binabasa natin, pinapakinggan natin. Itong resulta ng eleksyon ay pabor sa lahat. Panalo ang lahat dito eh. Walang talo. Lahat panalo. O, may kinatawan ang administrasyon. May mga nanalo from the Duterte side. May mga nanalo from Dilaw or Pink. Di ba? Inalaw ng presidente yan. Walang dayaan. Yes, meron at some point, pero babahagya lang, just a percentage ka-coffee. Maliit na porsyento lang dahil wala namang perfect na halalan. Pero ang malinaw dito, inalaw ng administrasyon, inalaw ng presidente na maging maayos ang halalan. Now, sinasabi dyan ng presidente, pagod na ang tao. Tapos na tayo dyan sa halalan. Let's move forward. Diba? Wala nang partido-partido. Magtulungan na tayo. Maganda tong panawagan ng presidente eh. Actually, itong message na to, ay hindi para sa tao lang, hindi para sa publiko lang. Itong mensahe na ito ay para sa mga government officials, sa recently elected government officials na magkakaiba ang partido. Sa LGU pa lang, sa local government unit, sa Marikina lang for example, Stella versus Maan. Di ba napakainit ng politika? Ito panawagan ito ng presidente sa mga elected official. Tama na yan. Let's work together. Ano yung priorities natin? Ano yung plano natin? And then let's implement these projects efficiently. Yan ang panawagan ng presidente. When it comes to government projects, mabagal. Saan ka nakakita ng presidente na umamin?
Mabagal po ang delivery ng programa. Yung mga Pilipino pa naman mainipin. Sa totoo lang. Diba? Aminin na natin yan. Gusto natin, ganyan lang oh. Inasnap. Andyan na yung programa. Mainipin tayo eh. Pero may punto si PBBM dyan. Yung project lang dyan sa may SM North, o sino taga Metro Manila dyan, yung project dyan sa SM North, yung pagkakabitin yung MRT tsaka LRT, ang tagal ng delayed niyan. Parang panidigong yan. Diba? Siyempre mamalahin ng administrasyon yan. Pero hindi tayo nagsisisihan dyan. May mga tinanggal dyan ng kontraktor dahil mabagal. Ito ang kagandahan dito sa presidente eh. Tama yung sinasabi ni Katunying, masyado po kayong mabait eh. At some point naaabuso. Naabuso yung presidente. Diba? Pero kinakailangan niya itong gawin. Sige, pakinggan natin yung ilan pang parte. Maganda itong discussion na ito. Episode 1 pa lang ito, ka-coffee ha. Episode 1, may mga paparating pa pong episodes. Kumusta po kayo, Mr. President? Mabuti naman. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng wow, very strong confession. Grabe, hindi ko kinaya ka-coffee. First, kakaiba talaga ang presidente na to eh. May something itong presidente. Hindi negative may something itong presidente. First, nagsawa na ang tao, gusto na people-centered governance. Tao naman, kami naman, tama na kayo, puro kayo bida. Which is totoo. Tayo nagbabantay tayo sa politika. Ilang taon na tayo nag-political vlog, no? Magpa 4 years na tayong political vlogger, no? Medyo mainit ang politika, ka-coffee, no? Medyo masalimuot ang politika as compared to other content, no? Pero may punto si presidente dito eh. Enough. Yun, enough. Let's focus to people. Projects for people. Diba? Tama na. Number 2, ito yung napakatinding pag-amin ng presidente. Maganda magaling niya siya mismo sa presidente. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pag-ubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo, hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So tinatrabaho namin, kaya lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super... Okay. Para magbigay ng balance, para balance ka, coffee, kasi yung first part ng statement ng presidente ay pagka-negative eh. Diba? Nadidismaya ang tao sa mabagal na programa, proyekto ng gobyerno, which I think is, at some point, yes. Posible, kung titingnan mo naman on the other side, kasi hindi mo naman pwede sabihin na walang ginagawa ang gobyerno. Definitely may ginagawa. Posible na hindi mo lang alam na may ginagawa. Diba? Dalawa yan, ka-coffee, sa pagtingin ng bagay. Walang ginagawa yung gobyerno, kaya hindi maramdaman ng tao. Diba? Pangalawa, may ginagawa yung gobyerno, pero hindi nararamdaman ng tao dahil hindi nila alam na gawa yun ng gobyerno. Diba? Magkaibang bagay yon, ka-coffee. Dito tayo sa may ginagawa ang gobyerno, it's just that hindi nararamdaman or hindi niya alam. For example, ayuda. Sige, negative lagi ang tingin mo sa ayuda, diba?
Kanino yung galing yung ayuda na yan? Definitely sa gobyerno yan. Bagamat dumaan yan sa inyong mga mambabatas, for example, sa mga mambabatas, pero ideally dapat yan sa DSWD. Ano yung purpose ng ayuda? Sige, nabigyan ka ng 6,000 pesos. Alam ba, tupad, 6,000 pesos. Mararamdaman mo yan. Posible, hindi lang na-i-explain na galing sa gobyerno yung programa na yan. It's just that yung iba ka-coffee sa atin, sa totoo lang, naging dependent sa ayuda, which is hindi dapat. Anong maitutulong ng 6,000 for instance, no? Nag-uusap-usap nga kami minsan ng mga kaibigan nating vloggers eh. Halimbawa, galing ito sa kanila, no? Halimbawa, nakatanggap ka ng 6,000 na ayuda. Supposedly, yung budget mo for that week, masasave mo na yun. Or pwede mo gamitin sa ibang bagay. O pambili mo ng TV, pambili mo ng electric pan, di ba? Or mas masarap na ulam. Kasi yung supposedly babudgetan mo itong week na to, sinagot na ng ayuda. Malaking bagay yun para sa'yo. Di ba? Posible nakabili ka ng school supplies para sa mga anak mo. Kasi nabigyan ka ng ayuda. At some point, hindi naman talaga masama ang ayuda. Di ba? It's just that ang iba, sinasamantala ito. Ang purpose ng ayuda, malaking bagay po yan, makatulong sa inyo pansamantala. Nag-i-exist yung programa na yan. It's just that, posibleng hindi alam ng tao na galing sa gobyerno yan. O hindi nila nararamdaman. Yung ibang bagay naman, yung tinutukoy dito ng presidente, yung mga projects kasi na prioritize, mahahaba. Halimbawa, subway projects, hindi naman agad yan, in 1 year or 2 years time, mararamdaman mo. Yung mga improvements ng transportation, di ba? Yung pagtatayo ng mga hospital, mga specialty hospitals, yan yung sinasabi ng presidente dito sa health eh. Hindi mo siya mararamdaman in 1 week or 2 weeks time, or lalong hindi yung 1 week, 2 weeks, no? Siyempre, ilang taon yan bago mo maramdaman. So, ang tao, frustrated, walang ginagawa ang gobyerno. Ganyan lagi. Actually, may pagkukulang din ang government messaging dyan. Diba? Actually, part of the government. Posibleng hindi ini-inform yung tao na ito project to ng gobyerno. Yung pinapakinabangan mo ngayon na 20 pesos halimbawa na bigas. Malaking bagay yan. O baka lang hindi mo alam na sa gobyerno yan. Kaya ibabash mo gobyerno, walang ginagawa. Pero kinakailangan sa messaging. Importante ma-inform sila yung project ng gobyerno yan. Paano sila nakikinabang dyan? Yung 20 pesos na bigas, halimbawa, galing dito sa mga kaibigan nating vloggers, no? Kung noon 50 pesos yung budget mo para sa 1 kilo ng bigas, ngayon 20 na lang. O nakasave ka ng 30. So yung 30, pwede mong indagdag, pambili mo ng ulam. O di ba? Mas masarap na ulam o mas maraming ulam mabibili mo. Or pwede mong i-save. O sa isang araw, let's say kumukonsumo ka ng 2 kilo o 3 kilo, 60 pesos a day yan. O 60 pesos a day sa isang linggo, magkano yan? 360. Tama ba? Malaking savings siya na pwede mong gamitin eventually, di ba? Invest mo, magmuhunan ka, magtayo ka ng fishbowlan, magtayo ka ng sari-sari store, mararamdaman mo. Yun nga lang kasi, sa totoo lang, kaya ganyan din ang reaksyon ng presidente dito, masyado tayo na-concentrate doon sa away politika eh. Connect na yan ka-coffee, away politika sa pagitan ng administrasyon at sa pagitan ng mga Duterte kasi nanggugulo din itong mga DDS eh. Napagod ang tao. Yan ang assessment ng presidente dyan eh. First one, napagod ang tao. Puro kayo lahat ang bida. Dapat kami naman. Revenge votes ang sinasabi nila. Itong recent election. Number 2, hindi nararamdaman. Saan ka nakakita ng presidente na umamin na hindi nararamdaman? Side ba ng weakness yan? I don't think so. Matapang ang presidente dito sa pag-amin niya. At least hindi kami perfect. Nagkakamali din kami, may pagkukulang kami, but we still have time to change, to correct, to adjust, to realign our strategies. Eh yung iba, sige, sumbatan na natin. Total, sinusumbatan nyo itong gobyerno. 6 years kayong tumukhang. Na-realize nyo ba? Midpoint? Hoy, mali yung ginagawa natin Violation niya sa human rights. Na-realize nyo ba yan? Hindi, tuloy-tuloy lang kayo dyan Wala kayong assessment. Itong administrasyon nag-a-assess. O midterm, nag-a-assess. Ito yung problema. May datos silang hawak. Dito tayo nagkulang, dito tayo nagkamali. Matalino itong administration na to. Hindi yan sign ng weakness, hindi yan sign ng pagiging mahina ni PBBM, kundi pagiging intellectual. Grabe yung touch, yung sa emotion niya Diba? May compassion, may emosyon itong presidente, itong administrasyon na to, at naiintindihan niya what's happening on the ground. Saan ka nakakita ang presidente ng ganyan? Bash nila yan. Sabihin nila, weak yung presidente. Walang problema. Tama. Hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung trend. Matagal yun. Matatapos yan. Tapos na ako. Matagal na ako tapos. Pero sabi ko, kailangan mga gawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin,
paano na, hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagpaginhawa ang araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Okay. Little things, no? Ang assessment ko dito, gusto ng presidente, kasi sa nakalipas na mga tao, nag-focus tayo doon sa mga big ticket projects big ticket infrastructure projects. This time, let's focus on little things. Yung pang-araw-araw na dinaranas ng tao. Eventually, at some point connected dyan, libawa subway, eventually, marereduce yung traffic, marereduce yung travel time ng mga Pilipino once we have the subway, di ba? Pero, tama rin yung immediate, that's the exact term yung pang-agaran, yung problema ngayon, yung pagsakay ko ng bus, mabilis ako makakarating sa paroroonan ko. Yung pagsakay ko ng tren, hindi ako pipila ng 2 oras. Yun yung mga immediate problems. At least they realize, di ba? Speechless, no? Speechless. Ang daming realization Ang daming pagkukulang na good thing, nare-realize na may pagkukulang. At the same time, hoping na ma-address itong problema na to. We still have 3 years. Dapat bang sukuan itong gobyerno? Dapat bang sukuan itong administrasyon dahil sa mga confession ng presidente? Ako hindi ako susuko. Kumbaga nakataya na ako dito Di ba? 4 years ko nang sinusundan ng presidente at naniniwala ako sa presidente, naniniwala ako sa gobyerno, naniniwala ako sa administrasyon. Ngayon ka pa ba bibigay? Marami ang dependent sa gobyerno. Lagi ko itong sinasabi, just why I support the administration of President Marcos. Marami na nakataya sa gobyerno. Pero itong mga realizations na ito, itong pagbubulgar na ito, confession coming from the president himself, ay malaking bagay para mag-reassess, mag-realign, mag-redirect ng plano. Paparating po ang SONA. I think itong confession na ito, hindi pa natin ito nahihimay dahil mahaba itong confession na to, ay malaki ang magiging impact sa magiging State of the Nation address ng presidente, lalo pat katatapos lang na eleksyon. Grabe, 18 minutes na tayo, ilang parte pa lang tayo, Ka-Coffee. Marami pa tayong pag-uusapan, Ka-Coffee. Sa ating next videos, himayin pa natin itong mga confession ng presidente sa iba pang mga bagay, no? Yung mga nasa Facebook, make sure na kayo po ay nakasubscribe na. Click lang po ng subscribe. And click lang po ng follow sa YouTube, YouTube subscribe, follow sa Facebook, TikTok subscribe po kayo, and the notification icon, click nyo na rin po para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kita tayo, Ka-Coffee, sa next episode. Hihimayin pa natin ito. Napakagandang podcast na to ng ating presidente, pero kung excited na kayo mapanood, diretso na kayo sa Facebook page ng ating presidente o kaya sa Presidential Communications Office. I'll see you, Ka-Coffee, in my next video. Shoutout ko lang, Ka-Coffee, yung mga kaibigan natin dito, Ka-Coffee, mga kasama nating mga security guard. Oy, shoutout po sa inyo sa Ayala Hillside Detachment, Mega Force. Yan, lahat sila nakikinig sa atin ngayon. Thank you, Kuya Rogel, Kuya Rogel, happy viewing po sa inyo. Ayan, mga nakikinig po sa atin dyan, nanonood sa atin, no? Kay Monching Paneda, oy, shoutout po sa inyo. Sir Monching, happy viewing po sa inyo. At kay Sir Rogel, dyan po sa Ayala Hillside Detachment, Mega Force. Happy viewing po sa inyo. Thank you. I'll see you in my next video, Ka-Coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.